Sa video na to, almost 100 pieces ng sushi sa bangkang to, tama? gagawin natin ang isang ultimate Cubao food tour. I'm on a mission to find the best eats here in Cubao. Mula sa isang alamat na Ilocano karinderya, Itong mga putahe na to, tinatas testosterone ko umaga pa lang dito sa Cubao. sulit na gotong tapa. Kayo mga galing ibang probinsya, dito agad diretso, kain ng lugaw. Mga higanting sushi at sashimi boat, Nung bata ka siguro isip ko, sana may bangka na gawa sa sashimi. Ito na yung literal. at kahit sa napakamurang pansit bato sa kanto ng Cubao. Para siyang mami na hinaluan ng dinuguan. Yun na yun eh. Mga paps, heto ang mga pagkain ng Cubao. Ready ka na ba? Tara! Kogyo! Padilla! Kogyo! 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 All roads lead to Cubao. Kung nawawala ka, maghanap ka na ng pa-Cubao at all goods ka na. Sa ngayon, Cubao is a central transportation hub to all places. Mula sa mga magarbong disenyo ng mga jeepney at mga higanting bus ay masasakyan mo rito. Araw-araw, libu-libong tao ang nadaan dito sa Cubao. At sa video na to, hindi ko lang misyon na mabusog kayo ng mga pagkain. Pagkus, malaman ng kaunti ang kasaysayan ng Cubao. Hoy, isang magandang araw dito sa Cubao, Araneta, Quezon City. Paps, matagal ko nung gusto gawin to. Isang ultimate Cubao food tour. Paps, ang Cubao, panigurado, lahat nakadaan na dito. Sabi nga nila, all roads lead to Cubao. So lahat, kung naliligaw ka sa parte ng Pilipinas, basta may pa-Cubao, pwedeng-pwede na yun, di ka maliligaw. Pero ang mission natin dito is maghahanap ng mga ilan sa mga sikat na kainan dito sa Araneta or kahit outside Araneta, basta parte ng Cubao. So muna tayo paligoy-ligoy pa, punta tayo sa breakfast natin para sa ating ultimate Cubao food tour. Kaya hinihintay natin. Tara! Pero bago ang kwento, mag-almusal muna tayo ng iba't ibang Ilocano food. Ilang kilometro lang outside Cubao ay matatagpuan ng isang tanyag na karinderya na nagbebenta ng sarit-saring authentic Ilocano food. Welcome to Morning Sun Eatery! Okay, Paps, naamoy ko yung aroma ng ihaw-ihaw natin. So makikita mo dito, may iba't ibang choices ka ng mga Filipino barbecue skewers. May dugo, may chicharong bulaklak, may paa, may pork barbecue, may yempo din. Dito naman sa cabinet na to, makikita mo yung iba't ibang Ilocano ulam. Meron kang kilawing pusit, meron kang lumpia, may isda, may kilawing baboy, may dinakdakan. Authentic Ilocano food talaga yun. Meron kang putok-batok na lechon kawali, meron kang igado, meron kang adobo at marami pang iba. Anyway, Paps, di ko alam, siguro pili tayo ng mga 5 to 6 na putahe o 7 putahe. Depende sa trip ko. Umorder na tayo. Umorder na ako ng napakarami Ilocano dishes tulad ng dinakdakan, inihaw na yempo, bagnet, kilaw na puset, kilaw na baboy at ang kanilang sikat na papaitan. Okay, pare, ito na yung ating iba't ibang authentic Ilocano food dito sa Morning Sun. And it's a good morning lang din talaga dahil iba't ibang masasarap na putahe ang nakabalandra sa harap ko ngayon. So meron tayong roughly 7 dishes siguro dito. At kung tiga-Cubao ka, kahit Project 4 na to, panigurado, alam mo tong kainan na to. Punta muna tayo sa ating, alam mo, simulan natin sa bagnet nila o lechon kawali. Kuha tayo dito ng isang magandang piraso. Luwad din. A chunk of fat, parang lechon Macau na eh. Grabe yung mantika, pare. All of that fat. Sarap yung karne. Hindi gano'ng maalat. Malambot. Puro juices siya. Yung balat, medyo... Okay, parteng balat kanina nakain ko medyo rubbery. Ito, may konting lutong. Nilagay ko dito sa lechon sauce nila. Cheers. Basically, Filipino liver sauce or Mang Tomas. May libreng sabaw din dito. Tingnan natin. Oh, nice. Nice beef stock. Manipis lang, medyo ma-pepper din siya. So, talong siya. Gawa siya sa talong na may sibuyas. Feel ko may suka din to. Tapos kamatis. Oh, no, sarap. Parang ensalada. Very sour na suka. Very strong flavor. And yung sibuyas adds extra sweetness. Then, talong natin sobrang juicy na. Sobrang hydrated siya. Kuha ka dito ng yempo nila. Sama mo silang dalawa. Tapos kanin.
mga masarap na pagkain talaga sa mga ganitong klaseng karinderya. Yung mga nalalaman mo hindi sa social media pero nalalaman mo sa mga hearsays, sa mga word of mouth. Ito yung mga karinderya na yun. That very homey vibes, very homey feels. Pero teka lang, balik tayo sa pagkain natin. Una sa lahat, bagay sila. That's the heaviness ng ating savory sweet pork belly. Tikman ko as is. Simple lang eh. Very straightforward. Sweet, smoky. Mataba. Sabi nila, pwede mo i-dip to inihaw dito sa suka. Sukang Ilocano. Kuha ng kanin. Ang sarap. Okay, punta tayo dito sa ating kinilaw na baboy. So, punong-puno ng sibuyas at green chilies. Itsura pa lang parang oily na. Cheers! Wow! The very smoky patty na inihaw na baboy. Drenched na dun sa suka. Yung sibuyas natin, may konting tamis, may konting asim din. Yung karne natin sobrang lambot niya na. So dito pwede ka rin magpaihaw-ihaw ng kung anong karneng gusto mo. Pero pinili ko na yung barbecue. Ay, barbecue na dito. Parang tosino. Oo. Parang hindi lang binis eh. Parang minarinate talaga na matagal. Kung lasa ng tosino, ganun-ganun. May kilawin, pero pusit naman. Sarap din. Actually, yung pusit nila, hindi ka ngunguya, malambot na. And then, I just love the hint of the chili peppers. Ang sarap. Ito yung isa sa best sellers talaga nila dito. Authentic dinakdakan. Ilocano style dinakdakan. So, may utak to. Tapos may atay din, I believe, and then karne, tsaka laman loob. So, maskara ng baboy yung gamit dito. May nagpapalasa sa kanya. Yung creamy na utak talaga. Oh, just like ultra savory, porky goodness. A lot of textures. Merong cartilage, chewiness galing sa tenga. And then parang may konting atay flavor din. And then overall, yung karne, malambot. Look at this part. Hindi ko alam anong parte to. Wow! Yung pati yun, ang taba. Parang itong mga putahe na ito, tinatas testosterone ko umaga pa lang dito sa Cubao. I mean, dito sa Project 4. Pero, Paps, hindi pa tapos dahil may nakita akong bagong luto pa lang. Meron tayo dito. Dahan-dahan kasi baka mahulog na naman. Meron tayo ditong papaitan. Authentic Ilocano style papaitan. So makikita mo, you have the very dark, viscous, thin soup na papaitan. So may bile to. So iba't ibang laman loob ng kambing. So ngayon, kakain tayo ng kambing. Tingnan natin yung sabaw muna. Wow! Fudge. Ah, nice. Oy, ibang klaseng sapak yun. Oh. The very pungent taste. Ang tapang, sobrang tapang niya. Pero in a good way. At may konting sourness din. Nalasa ko yung sibuyas. Yung chilies na nalasahan ko rin. And then, yung pait. Nandun talaga yung pait. Not too strong, pero nandun yung Ilocano pait. So, saring-saring karne yan. May atay, may isaw. Tapos may konting karne din. Tapos taba. Sige, kuha ako dito. Lagay mo sa kanin natin. Kailangan sa kanin natin. Tapos kuha tayo ng rice. Ganda na pagkakaluto. Sobrang lambot ng mga laman loob. Alam mo yung papaitan lang talaga, no? I mean, it's not for all. Pero it has a distinct flavor na hanap-hanapin ng bibig mo. Sabi nila yung anggon niya, yung pait niya, hanap-hanapin mo. Hindi siguro sa unang beses, pero the more na kinakain mo siya, parang hanap-hanapin mo. I just love the vibes ng mga ganitong kainan. Medyo maswerte tayo dahil pa-lunch time pa lang, papasok pala yung mga tao, punong-puno pa yung mga ulam nila. Kung gawin ko, kuha ko dito ng inihaw. Tapos, ididip ko dito. Kakaiba to. Sarap talaga nung combination. Alam mo, curious ako sa dami ng order natin. Kung abot pa ng 1,000 pesos lahat ng to.
Ang Cubao ngayon ay isang entertainment hub and business district at kahit gabi na ay hindi natutulog ang distritong ito, katulad ng gotohan na kakainan natin ngayon na isang tatak Cubao na 24 oras laging bukas. Okay, pare, next food trip natin, nandito tayo sa bandang Aurora Boulevard dito sa Cubao. Nandito tayo sa isang alamat since 1980s pa, na Gotwa, at wala nang iba pa. Kahit may iba silang putahe, ay walang tatalo sa goto nila. Mapa-empleyado o estudyante ay abot kaya ang goto nila. Dahil mula sa 30 pesos ay busog na busog ka na. Isang simpleng goto na may itlog, special beef, fried garlic at chives. Tara, maggoto na tayo! Alam mo, sa dinami-dami ng goto sa Pilipinas, ngayon nakita ng goto na merong slices ng parang sauteed na beef. So makikita mo, itsura niya parang hibla-hibla ng tapa. Sige, haluin ko konti. Tapos may itlog din yan. Sige, kuha ko nito may karne. Sa mga dumadayo sa Cubao, sa mga nakatira sa Cubao, panigurado, alam na alam nila itong gotwa. Ito nga pa, sipin mo, 45 pesos lang. Sige, tikman natin. Kung in-expect kong lasa, ganun nga, para siyang tapa. Mag-garlic, matoyo, hindi yung karne malambot. And then in terms of lugaw, parang simple quality lugaw lang. Madikit-dikit yung kanin, medyo malapot din siya. Very comforting, maluya, definitely. Pero nakakatulong yung mga hibla nung nakakatulong yung mga hibla nung baka. Konting pepper, kuha tayo ng itlog. Yan, hindi ko mabasag. Kakaiba nga lang talaga na parang tapa yung gamit na sa lugaw. Ito yung mga kainan na ngari, kakababa mo lang sa kahit anong bus station sa Cubao, galing kang Ilocos, galing kang Bicol, tapos medyo gutom ka, ito yung sasalba sa'yo. 45 pesos, as low as 30 pesos meron silang lugaw dito. At 24 hours po ba to? 24 hours pala. Kayo mga galing ibang probinsya, dito agad diretso, kain ng lugaw, 40 pesos mabusog ka na. Anyway, Pops, nagsisimula pala yung Cubao food trip natin. Proceed tayo next food trip. After that goto, let's go inside Araneta City. Pero ano nga ba kasaysayan ng buong Cubao noong unang panahon? Ayon sa mga historians, ito daw ay dating paliguan ng mga Kalabaw. Marahil, dito rin nakuha yung pangalan nitong Cubao. Pero noong 1950s ay binili ni Jorge Araneta ang malaking lupa ng Cubao at noon itinayo ang tanyag na Araneta Coliseum. And then come 1960s hanggang 1970s, noong naging crowded na ang Maynila, Cubao became a premier place where Filipino families can eat, shop, and watch cinemas. Kumbaga, naging ultimate pasyalan ng Cubao. Dahan-dahan nagsisulputan ng mga malalaking sinehan at maging mga malls tulad ng Ali Mall, Farmers Market at marami pang iba. Sa ngayon, ito isang transportation center sa buong Pilipinas at isang mayaman na growth center. Daan-daan o marahil libo-libong Pilipino nagtatrabaho dito at sa dami ng taong nadaan dito, ay maraming pagkain na pwede pagpilian. At speaking of pagkain, proceed tayo sa susunod na food trip natin sa isang hole-in-the-wall Japanese resto na tinatawag na Shin Mikana. Okay pare, next food trip natin dito sa Cubao. Mapansin mo, Pops, nasa Japanese convenience store ka. Oo, totoo. Nasa Japanese convenience store tayo, mini supermarket dahil sa taas nito. Nandito yung isang sikat Japanese restaurant dito sa Cubao. So marami nagsasuggest nito. So makikita mo kompleto dito from alak, from noodles, from tsaa, from pagkain, snacks, marami pang iba. Nandito na lahat. Pero pinunta natin dito is yung restaurant sa taas, which is to serve ng iba't ibang authentic Japanese food. Hindi ko akalain nakakain ako ng authentic Japanese food dito sa Cubao food tour natin, pero hindi ko magre-reklamo dahil I love Japanese food. Anyway, tara! At umorder ko ng dalawang bestsellers nila tulad ng ebi tempura at okonomiyaki. Okay, Pops, ito na yung ating pagkain dito sa Shin Mikana. Actually, sobrang daming pagkain, sobrang dami sa menu nila, pero ito yung pinili ko yung bestsellers nila. Alam mo sa comment section, marami nagtatag nito. Almost ilang years pa lang sila, parang 5 years pa lang ata, 4 years pandemic lang nagsimula to, pero marami nagre-request. Punta muna tayo ng Okonomiyaki, Osaka's best street food. So makikita mo ito yung parang seafood pancake nila. Bonito flakes tayo dito with that okonomiyaki sauce. And then the Japanese mayo. Sige, kuha tayo dito sa... Oh, look at this. Init. Oh, nice.
they're just very, very savory. Oh, that kiss from the Japanese mayo, and then that sweet, may konting asim na okonomiyaki sauce. Kasi saltiness galing sa bonito flakes. And then sobrang creamy niya inside. Oh, sarap ah. Saba. Lagyan natin ng konting sipa, chili oil. Actually, hindi ko pa gano'n nakakagat yung seafood. Hindi ko na kung may seafood. Laki. Okay, cheers. Kasi ito nila sa ano, octopus ba yun? Sobrang creamy na sa, actually creamy outside, creamy din inside. Sobrang di nalalayo sa nakain ko sa Osaka last time. Tapos natin, ebi, tempura, ang laki. I-dip natin sa tempura, sauce natin. Been to Japan twice, Osaka, Tokyo, di nalalayo yung pagkain nila. Gantong-ganda yung quality. Yung tempura natin, lightly crispy battered. And then you have the juicy plump na shrimp inside. Ang sarap ng crunch, ang sarap ng mantika, ang sarap ng pagka-juicy, yung hipon sa loob, nagkamay na. Tutusin nga, hindi mo siya pansinin na Japanese restaurant siya kasi yung bubungad talaga sa'yo is yung Japanese supermarket nila, and then sa second floor yung pinaka-restaurant. Simple Japanese food, pero na perfect nila yung quality. Actually, hindi ito yung unang Japanese restaurant or natatanging Japanese restaurant pupunta natin for this episode. May isa tayong pupuntahan. Pero pare, solid nga dito sa Shin Mikana, Philippines INC. Bah, parang korporasyon talaga, no? Cheers! Kung may trendy area sa Cubao na dinadayo, marahil ito ang Cubao X or Cubao Expo. Dati itong tinatawag na Marikina Shoe Expo noong 1970s. Pero ngayon, isa na tong arts, music, and cultural hub. From antique and vintage shops, clothing, and music-related products ay mahanap mo dito. Pero kung usapang Cubao Expo, ang kainan na pinakamatunog dito ay ang Habanero Kitchen Bar. Tucked inside the Cubao X, this resto usually has a long queue, and I just ordered 2 of their bestsellers tulad ng oyster sisig and Habanero 3-cheese pizza with grilled cheddar, mozzarella, and queso de bola. Boom! Heto na, pare, ating in-order. Actually, marami silang pagkain sa menu, pero ito yung in-order ko yung bestsellers nila. Marami rin kainan dito sa Cubao Expo, pero ito na lang din pinili ko. Look at this. Simulan natin sa kanilang triple cheese habanero pizza. So, makikita mayroon ng 4, 8, 12 na slices na square pizza. May habanero hot sauce tayo dito. Tikman mo natin as is. Kuha tayo dito. Okay, sa thin crust pizza, ang nipis niya para siyang papel. Actually, feel mo kakain ka ng Skyflakes crackers sa nipis niya. Para siyang more on a cracker. Para siyang thick cracker na medyo may konting dough. Pero more on lutong, medyo flaky din siya. And then yung triple cheese, I mean, very evident. Tapos may konting chewiness din actually yung queso niya. This one, itong cube na to, hindi ko alam anong klaseng cheese to, but it's more on the hard part. Medyo may tigasan ng konti. And then mas bold yung flavor niya. Pero in terms of masarap naman siya. Try natin with habanero hot sauce. Lagyan natin. No, nice. Manghang in a good way. Ay, hindi. Manghang talaga siya. Konting fruity flavor, may konting sweetness siya. Actually, parang chili jam. Yung texture medyo makapal. Parang medyo mango habanero yung lasa niya. Yung queso de bola, yung grilled cheddar. Pinaka nang ibabaw yung mozzarella. Bestseller nila, ito yung oyster sisig. This one, on the pricey side siya. Nasa 500 pesos na to. Patakan natin ng calamansi. Okay, punong-puno to ng mayonnaise. Sige, kuha tayo. Hindi din expect ko. Malutong ko. Parang may breading, may outer breading. Yung oyster natin, very dry na. Hindi na siya parang slimy na oyster. In terms of dressing, ito yung typical na modern style, Filipino style sisig. Sa mga Kapampangan, hindi ito hinahanap nyo dahil punong-puno siya ng sweet Filipino mayonnaise. Pero I mean, para sa akin, I appreciate both styles of sisig. Masarap din naman to. Pag kumakain ka nga, parang hindi ka kumain ng oyster, parang kumakain ng isdang makapal. Tagay ko na nakita sa social media ito, marami nag-request na pumunta sa Cubao Expo. Specifically itong habanero. I mean, dalawang pagkain pa rin nakakain ko. Masarap. Actually, mas buhay ang Cubao Expo paggabi. Pero kahit tanghali, hapon, punong-puno ito ng mga kainan, punong-puno ng mga art shops, mga music shops, mga vintage shops. Sa
matagal na kasaysayan ng Cubao ay madami na rin nagsisulputan na kainan dito. Ang dami pagpipilian sa totoo lang. Pero personally, ang malapit sa puso ko ay ang isang Japanese sushi restaurant na na-feature ko noong 2019. Welcome to Jam House of Sushi. 4 years pa lang sila, pero meron na silang 11 branches nationwide. Freshest of the freshest sashimi at sushi ang mahanap po dito. Kilala din sila para sa kanilang mga higanting bangka ng sushi at sashimi. Pero bukod dyan, ay nag-offer sila ng iba't ibang Japanese food. Tulad ng donbori bowls, ramen, tempura, at iba pa. Pero ang dapat paghandaan natin ay ang Monster Sashimi Boat and Monster Sushi Boat na lalantakan natin ngayong araw. Kahit 4 na taon pa lang sila, ay talaga namang tatakubaw na ang Jam House of Sushi. Okay, pare, ito na yung ating grabe. Parang, literal malulunod ka sa dami ng pagkain dito, sa dami ng seafood dito sa Jam Seafood. Fond memory lang, way back 2019, halos nagsisimula, 2018, di ko alam ano nga ba? 2018 or 2019, pinuntahan ko yung Jams dito sa Cubao. Nasa palengke pa lang sila sa farmer's market, wala pa silang restaurant. Ang gandang memorya lang noon na nagsisimula sila sa palengke, nagbebenta ng mga fresh salmon, fresh tuna, mga iba't ibang isda. Tapos ngayon, ang dami na nilang branches all over Philippines, sila sa Metro Manila, pero mga ibang parte ng Pilipinas, ang dami ng Jams. Anyway, nakakalunod yung mga pagkain, pero hindi tayo malulunod dahil may bangka naman tayo literal. Meron tayo dito iba't ibang Japanese food. Simulan muna natin, bukod sa mga sashimi sushi nila, meron na silang mga ramen or mga Japanese street food. So medyo nag-coagulate na siya dahil nag-video-video pa ako. Pero sige, tikman natin yung sabaw. Oh, wow. Oh, just creamy, may konting milky element. And they stuck lang sa lasa mo. Oh, punta tayo sa noodles nila. So may chashu tayo dito. Kuha tayo konting ramen. Ayan. What about this? Nasa may chashu labot. Flame kiss, very smoky, very fatty, tender. Then noodles natin. Actually, hindi siya firm. Malambot siya. Dito, meron na silang iba't ibang rice bowl. So, pinili ko katsudon, tsaka gyudon. Pero, gusto kong tikman tong gyudon nila. So, basagin natin yung very vibrant egg yolk. Kuha tayo dito. Parang tapa. Just ultra savory. Medyo may katamisan siya, medyo garlicky din. With that oozing fatness galing doon sa creamy egg yolk. At tempura na tayo kanina, pero magre-reklamo ba ako? May tempura din tayo dito. Ah, may isda ba? Ayun, may isda. Kuha tayo tempura. Very straightforward. Light and fluffy, crispy outside. Malambot na hipon. Punta tayo dito. Kita mo to pare. Bangka ng sashimi. Nung bata ka siguro iisip mo, sana may bangka na gawa sa sashimi. Ito na yung literal. Ito, what is salmon? Look at this beauty pare. Parang art. Wala mo ng soy sauce, wala mo ng wasabi. Ito muna. Wala talaga yung quality ng sashimi nila dito. Maganda kasi dito, pre, sila talaga mismo supplier. So, quality control talaga nila. Medyo mataas. Kuha tayo tuna. Dip natin. Ang kapal lang din ng pagkahiwa. Pero juicy, malambot pa rin. To be honest, kahit sa Osaka, kahit sa Tokyo, yung mga sashimi talaga nila, sabi nga nila, hindi naman siya sobrang hirap i-prepare. But it takes time, it takes skills para yung mismong chef, sushi master, makahanap ng quality na isda na paghahanapan nila ng sashimi nila. I mean, Jams, ginagawa na ito ilang years na. Okay pare, halos natikman ko na lahat. Pero meron talaga pinunta dito. Yung tinatawag nilang party sushi boat platter. Punta muna tayo dito sa parang grilled salmon o seared salmon nila. Parang may white sauce din. Dip natin dito sa soy sauce, wasabi. Basically, medyo may smoky flavor na yung pinakasama natin. And then there's extra like white cream na parang very cheesy. Parang ganun yung flavor niya. Grapes ba to? Ano, grapes na. Parang may grapes siya. May mga ganito pagkain. Ito parang hanapin mo sa isang birthday. Kasal. Binyag. Proposal. Ano ba mga event, Jayo? Wedding. Gender reveal. Gender reveal. Kumukuha na lang ako ng mga random sushis. Okay. Wow, huwag ka masira. Okay, sira siya. Pero sige.
At gano'n parang Korean flavor atake niya. Kaya pare, if naghanap ka ng mga sushi platter, mga sushi boat platter, o iba't ibang Japanese food, marami na sila mga restaurants all over Metro Manila and all over the Philippines. Pero, hindi pa natatapos yung food trip natin dito sa Cubao. Kaysa pa tayong pupuntahan, maniwala ka, sa dami natin kinain, hindi pa rin tayo tapos dahil hindi tayo nabubusog. You got me overthinking, yeah. Para sa huli food trip natin dito sa Cubao, ay pupuntahan natin ang isang maliit na food cart sa kanto dito. Sila nagbebenta ng authentic Bicolano noodle dish na tinatawag na Pansit Bato. Originally, it came from Bato, Camarines Sur. This unique noodle dish is like pansit gisado, pero may dinuguan. Can't you see, baby? You got me overthinking. At ang Manoy Henry dito sa Cubao, ang trending na kainan para sa mga gusto ng mura pero malinamnam na pansit. Halika, tapusin natin ang food tour dito sa Cubao ng isang masarap at mura na putahe. Okay, ito na yung last food trip natin dito sa Manoy Henry's Pansit Bato. Pansit Bato? Yes, of course. It's Pansit Bato. Okay, ito na yun. Ito overload yung pinili ko. So makita mo yung mga chicharon, may isang malaking lumpia. Ito yung dinuguan natin nasa ilalim. May itlog din. Tapos yung Pansit Bato mismo, ito yun. Yung parang Mickey noodles nila. Sige, gawin ko. Tikman muna natin. Grabe, overload tong pinili ko. Ang hirap. Yeah. Okay, nice. Yun. Sarap. A complex of flavors sa bibig mo. Una sa lahat, sobrang init pa nun bagong luto. Yung noodles natin, may konting huya, may konting bite ka. Same time, may konting lambot pa rin. And then there's a hint of spiciness. Tapos yung dinuguan natin, medyo maluya siya. You have the sweet irony taste. Then there's the texture of the crispy chicharon. Sabi ni ate, sir, mas masarap niya pag may suka. Lagyan natin. Isang round lang. Uy, so kung tikman tong lumpiaan nila. Okay, that's a decent, meaty, porky, full of carrots sa lumpia. Mas bumigat siya dahil nasukap na yung pinakasuka at yung sabaw nung pinakapansit bato. Basically, yung pansit bato pare, para siyang mami na hinaluan ng dinuguan. Yun na yun eh. And just the quality of the noodles. Ito galing talaga tong Bato Camarines Sur. Nakatikim na ako nito dati nung college ako pero nakalimutan ko na ganito pa siya kasarap. Sabi natin, kailangan daw partner nito is Monay. Hindi ko alam parang noodles ba? Hindi ko alam kung parang burger ba? So maglalagay ba ako dito? Sige, lagay tayo. Konting chicharon. Tapos yan. Look at this Pansit Bato burger. Very comforting. Dami natin kinain na ibang cuisine ngayon pero di ba talaga atake ng Bicolano cuisine. Hindi boring, punong-puno ng lasa, ang daming texture. Pero as low as 30-35 pesos, may mauwi ka ng Pansit Bato. Anyway, Paps, ibang klase yung food tour natin ngayong araw. Iba yung busog ko, pero iba yung saya na darama ko. Cheers! Okay, Pops, dito nagtatapos sa ating isang mahabang Cubao food tour. Panigurado yung mga taga-Cubao dyan. O sino mang dumana sa Cubao, nakarelate kayo dito yung mga OFW natin na miss yung Cubao, na miss nyo yung mga pagkain na kinainan namin. So ito, pansin nyo, hindi lang ito authentic Filipino food, pero halo-halo, basta sikat sa Cubao, mapaluma o mapabago, basta Cubao food, yun yung feature natin. Sana natakam kayo doon. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Cubao, Quezon City. Nagsabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Okay. Jeyo, anong paborito mo sa kinain natin ngayon? Ngayon? Oo. 3 cheese na ano? 3 cheese pizza. Ako, ang paborito kong kinain, yung mga sashimi, pati... Actually, hirap. Siguro yung Pansit Bato yung huli. Pansit Bato. Oo, masarap din eh, no?